Magandang araw po mga kaibigan at magandang buhay po para sa ating lahat. Ngayon nga po ay magsisimula na tayong magkwento patungkol nga po sa episode 71 ng Init sa Magdamag. Dali-dali nga pong nagtungo itong si Dr. Christopher sa tahanan ni Rita at doon nga po inadatnan niya na kasalukuyan ngang nagle-labor itong si Rita. Makaraan lamang ilang minuto ay inatasan na niya itong si Maggie na kumuha ng maligamgam na tubig at ito namang si Raymond ay sinabihan niya na maglagay ng dalawang unan sa likod ni Rita. Sa pagkakataong ito ay hiningi pa nga ni Dr. Christopher kung nais raw bang mga anak ni Rita sa loob ng kwarto o doon na lamang daw isasagawa ang pagpapalabas kay baby. Ngunit sa mga oras na yun ay talagang hindi na makayanan pa ni Rita ang sakit, kaya naman sinabi na nga niya dito kay Tupe na dito na nga daw gawin. At doon ay hindi na nagdalawang isip pa itong si Dr. Christopher. Agad niyang kinuha ang kanyang gloves at sinimulan na ang proseso. Nung una nga po ay hindi pa makakilos itong si Dr. Christopher sapagkat nakita nga niya na mayroon pang panty itong si Rita. Kaya naman ito ng si Maggie ang gumawa ng paraan upang matanggal nga ito at masimulan na nga ang naturang proseso at maipalabas na si Baby Andrew. Sumatotal ay naging successful nga po ang pagpapaanak kay Rita at hindi nga nagtagal na hagkan na ni Dr. Christopher o ni Tupe sa kauna-unahang pagkakataon ang kanilang anak at doon nga hindi niya naiwasan na mapaluha. Agad namang kinuha ni Maggie ang baby at iniabot ito kay Rita. Doon ay masayang-masaya at talagang napapaiyak pa itong si Rita sapagkat sa wakas nakita na nga niya ang kanyang mahal na Baby Andrew. Samantala, sa tahanan naman po ng pamilya Alvarez ay kasalukuyan ngang kinakausap naman ni Peterson ang inatasan nitong maging investigador upang mahanap nga ang kanyang asawa na si Rita. Ayon naman dito sa investigador ay wala daw siyang malaman na impormasyon kung nasaan nga itong kanyang asawa sapagkat hindi rin daw lumalabas ng bahay ang mga magulang nito na si Nanay Celia at ang kanyang kapatid na si Kyle. Kaya naman nagalit nga itong si Peterson at ayon sa kanya ay wala raw kwenta itong lalaking ito. Kaya naman dahil nagtatagal na nga raw ng mahigit 1.5 buwan na raw ngunit wala pa rin daw progreso ang ginagawa nitong pag-iimbestiga. Matapos niyang mga anak ni Rita sa bahay naman po nila ay hagkan niya nga ang kanyang Baby Andrew at doon nga ay kinakausap niya ito. Ayon nga dito kay Rita ay pinapangako daw niya na hindi raw masasaktan itong si Baby Andrew sapagkat kahit anong mangyari daw ay hindi mawawala sa kanyang tabi itong si Rita. At ayon pa nga sa kanya ay ibibigay daw ni Rita ang pangarap at ang future na deserve ni Baby. Dagdag pa nga po ni Rita ay aalagaan at mamahalin daw niya ng buong buo itong si Baby Andrew. Tulad nga raw ng pagmamahal niya dito sa kanyang kapatid na si Baby Margaret. Sa mga oras na iyon naman po ay hindi mapakali sa sobrang kagalakan itong si Tupe sa labas nga ng kanilang kwarto. At doon po ay sabay nilang binigkas ni Rita ang mga katagang, "Margaret, anak, nandito na ang kapatid mo." Samantala, isang tawag naman po ang natanggap ni Peterson mula nga sa kanyang kaibigan na si Ellie at doon ay tinanong agad siya nito kung nakarating na raw ba siya sa New Zealand. Ayon naman dito kay Peterson ay oo, ngunit hindi nga daw nababatid ng kanyang nanay Olivia na ang kikitain niya nga doon sa nasabing lugar ay si Mr. Velasquez. Tinanong naman siya agad ni Ellie kung kailan daw ba niya ito planong sabihin kay Mrs. Olivia. At ayon nga po kay Peterson ay saka na lamang daw niya sasabihin ito sa kanyang ina sa oras na planchado na raw ang lahat ng kanyang plano. Bukod pa nga doon ay magiging masaya nga raw itong si Rita sa oras na nanganak na siya sapagkat may maganda nga raw siyang maibabalita dito. Tinanong naman siya ni Ellie kung talaga daw bang sigurado siya na magiging masaya nga itong si Rita sa oras na malaman niya na isinurrender na nga ni Peterson itong Vela Mines pabalik kila Mr. Velasquez. Ayon naman dito kay Peterson ay sigurado raw siya sapagkat kilala nga raw po niya itong si Rita na matutuwa raw ito sa tuwing gumagawa nga raw siya ng kabutihan. Panalangin naman ni Ellie sa kanya ay nawa daw ay masuyo pa nga rin daw ni Peterson ang kanyang asawa na si Rita sapagkat nababatid nga raw nilang pareho na si Peterson na raw mismo ang nagsabi na talagang nagpalit nga raw ng cellphone number itong si Rita. At ayon naman dito kay Peterson ay makukuha ko rin yun. Sinubukang ng tawagan ni Peterson ang cellphone number ni Rita ngunit bigo siya sapagkat hindi niya nga ito nakontak. Ganon din ay tinignan niya nga ang social account ng kanyang asawa ngunit wala siyang nakitang kahit anong update dito. Kaya naman tinanong niya ang kanyang sarili kung saan kaya naroroon at nagtatago ang kanyang asawa. Samantala sa bahay naman po ng pamilya Alvarez ay kasalukuyan ng kausap ni Mrs. Olivia itong lalaking hinire ni Peterson upang siyang mag-imbestiga patungo nga sa kanyang asawa. Ngunit lingid nga po sa kaalaman ni Peterson na binabayaran rin pala ni Mrs. Olivia itong lalaking inupahan nga ni Peterson upang magmanman o mag-imbestiga dito sa kanyang asawa sapagkat ayon nga dito kay Mrs. Olivia panatilihin lamang daw na huwag maghanap o huwag kumilos itong lalaking nag-iimbestiga sapagkat ayaw nga niyang matuntun nito ang kinaroroonan ni Rita dahil ayon nga dito kay Mrs. Olivia tahimik na raw ang buhay ni Peterson kaya gusto niya itong mapanatili at ayaw niyang magkaroon pa nga ng komunikasyon itong kanyang anak at ang dati nitong asawa na si Rita.
At tuwang-tuwa na naman itong lalaki sapagkat nakatanggap na naman siya ng panibagong bayad mula nga po dito kay Mrs. Olivia. Samantala, patuloy naman pong nangungumusta itong si Kiko kay Hana sa pamamagitan nga ng best friend nito. At isang gabi nga po habang sila'y magkasamang naglalakad, nairita na nga itong best friend at ayon nga sa kanya, Kiko, diretsuhin mo na nga ako. Bakit ba iniiwasan mo si Hana pero patuloy ka pa rin nangungumusta sa kanya? Ano ba talaga? Ngunit hindi po ito sinagot ni Kiko. Bagkus ay sabi niya, halika na't ihahatid na kita doon sa inyong apartment. Sa mga oras po na iyon ay nagpunta naman itong si Hana sa tahanan nga nila Kiko sapagkat hindi niya nga nababatid na wala pala doon itong kanyang minamahal. At nadatnan niya nga itong tatay ni Kiko na si Mr. Love. At ayon nga dito kay Love, bakit naririto ka Hana? Ayon naman dito kay Hana ay gusto ko lamang po kasi sana magpasalamat kay Kiko sapagkat nailigtas nga daw siya nung nakaraang araw. At doon nga sabi naman ng kanyang tatay ay wala dito si Kiko. Subalit nagtanong itong si Hana sapagkat nagtataka siya sapagkat sa mga oras na iyon ay nandudun pa rin sila at hindi nga umaalis. Dahil ayon nga dito kay Kiko ay lilipat na nga sila papunta nga sa Visayas. Kaya naman tinanong niya itong si Love, bakit po hindi na ba kayo matutuloy na aalis o lilipat? Hindi naman siya sinagot ni Love at ayon nga dito sa tatay ay mabuti pang umuwi na raw itong si Hana sapagkat gabi na. Samantala sa bahay naman po nila Dr. Christopher ay kasalukuyan nga itong nagluluto ng isang masarap na ulam. Kaya naman hindi napigilan ni Simon na lapitan ito at amuyin at sabi niya, wow, mukhang masarap pa. Ngunit ayon naman dito kay Tupe, kaysa nagwawawaw ka dyan, maghanda ka na ng mga pinggan sa mesa para makasimula na tayong makakain. At ayon naman dito kay Simon, bakit parang ang dami namang pagkain yan, Dok? Parang pang 3 araw na nating pagkain yan na. Doon nga ay sumagot naman itong si Tupe at ayon nga sa kanya, magdadala raw kasi siya ng pagkain dito nga kay Rita sapagkat makabubuti raw sa kanya ang malunggay dahil nga siya ay nagbe-breastfeeding na. Tama, may bitamina pa, wika ni Simon. Mismo, sagot naman sa kanya ni Dr. Christopher. At doon nga dinagdag pa nga ni Tupi sa kanyang litanya na makabubuti nga raw ito upang makabawi ang katawan ni Rita sapagkat nag-aalaga rin daw siya ng baby. Kaya naman ayon kay Simon, wow Doc, daig mo pa yung tatay ni baby ha. At doon na may napangiti na lamang itong si Tupe. At sabi nga niya kung ano-ano daw ang sinasabi ni Simon. Agad naman na dinala ito ni Dr. Christopher sa tahanan nga nila Rita at doon ngay masayang-masaya ang magkakaibigan sapagkat may masarap at mainit silang ulam. Nagtanong naman itong si Kyle dito nga sa kanyang kaibigan na si Rita sapagkat nagtataka siya kung kailan daw ba dadalaw itong si Nanay Celia. At wika naman ni Rita ay hindi nga raw ito makapunta sa ngayon sapagkat nagbabantay nga raw po sa kanilang shop. At ganoon din si Kyle sapagkat ang day off nga raw ni Kyle ay sa Sabado pa. Natawa naman itong si Maggie sapagkat ayon sa kanya, wow, may day off na si Kyle samantalang noon 24/7 ang trabaho niya kay Peter. Nagkatitigan nga itong magkakaibigan at doon ngay nagtanong na itong si Raymond sa kanyang kaibigan na si Rita kung may plano raw ba itong sabihin nga kay Peterson na siya'y nanganak na. Ayon naman dito kay Rita ay sasabihin din daw niya kaya nagulat itong si Raymond at ang sabi niya, what? Para saan pa? Para magpunta yung monster na yan dito? Agad naman na nag-react itong si Maggie at ayon nga sa kanya, Mon, ano ka ba? May karapatan pa rin siya sa bata. At doon ngay sumagot din itong si Raymond sa kanya at wika nga nito, pues wala siyang karapatan na malaman kung nasaan si Rita. At sumagot na naman itong si Maggie sa kanya dahil sabi nga niya, sino ba nagsabi na sasabihin natin sa kanya kung nasaan si Rita? At doon ngay nagsimula na namang nagtalo ang magkaibigan sapagkat pahabol pa nga ni Raymond sa tingin mo hindi niya pupwersahin na malaman kung nasaan ang kinaroroonan ni Rita at talagang wala nang katapusan ng pag-aaway nitong magkaibigan na tila ba'y asot pusa nga talaga. Samantala patuloy naman po na nagmamatsyag itong si Kiko sa tahanan nga nila Hana sapagkat nais niya makita ang kanyang sinisinta. Doon ngay hindi sinasadya na makita siya ni Limay at tinanong nga sa kanya kung bakit daw ba siya naroroon. Gusto raw ba niyang makita si Hana? Ngunit itinanggi naman ito ni Kiko. Ayon nga sa kanya, chine-check niya lamang daw yung huling ni-renovate niya sa kanilang bahay. Kaya naman ang magpapaalam ay pinigil nga siya nito at may iniaabot nga na isang box dito kay Kiko dahil ayon nga sa kanya ay pinapaabot daw yon ni Mrs. Pinky sapagkat kakailang nga rin raw yon para nga sa next project na iiwan nga daw ni Kiko sa last day ng kanyang pagtatrabaho. At hindi naman sinasadya na madadatnan sila doon ni Hana kaya naman magtatanong nga itong si Hana kung hindi raw ba matutuloy na aalis nga itong si Kiko patungo nga sa Visayas. Ngunit hindi sila sasagutin ni Kiko bagkos ay aalis na lamang ito nang walang paalam. Sa parehong araw nga po, habang inaalagaan ni Rita ang kanyang anak na si Baby Andrew, ay napaisip siya kung dapat pa nga ba niyang sabihin dito kay Peterson na siya'y nanganak na. Kaya naman kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan nga itong si Atty. Perez at nakiusap siya dito kung maaari raw po ba na siya na lamang ang magsabi kay Peterson na siya nga ay nanganak na. Samantala, kinausap rin niya ang kanyang sarili at ayon nga sa kanya ay unti-unti lamang sapagkat magiging maayos din daw ang kanyang buhay at magiging peaceful. Doon nga ay lumabas na siya habang hawak nga ang mga lampin upang ito ay ayusin sa labas. Sa ganung pagkakataon nga ay nakakuha naman ng tsansa itong si Christopher lapitan ang kanyang baby at doon nga ay kinausap na ito. Wika nga nito pe ay hindi raw siya perpekto ngunit hindi
Hindi raw siya nagsisisi kailanman na tinulungan niya nga itong si Rita upang mabuo daw itong si Baby Andrew. At dagdag pa nga niya, sana daw magkaroon daw siya ng chance upang makita nga itong si Baby na lumalaki. Ngunit kung sakaling man daw na hindi siya mabigyan ng pagkakataon, ay ang pagmamahal daw niya para sa bata ay kasama daw niya araw-araw. Kahit man daw sa mga pagkakataon na hindi sila magkasama. Hindi man daw niya palaging mahahawakan ng mga kamay ni Baby Andrew, ngunit ipinapangako nga daw niya na palagi siyang nasa likuran nito at mahal na mahal nga daw niya ang kanyang anak. Habang nagsasalita nga itong si Dr. Christopher ay lingid nga po sa kanyang kaalaman na talagang naroroon pala si Rita sa loob namang ng banyo at siya'y naririnig, ngunit hindi niya nga ito nakikita. Umiiyak nga sa isang sulok itong si Rita sapagkat natatouch nga po siya sa mga binibitawang salita ni Tupe para sa kanyang Baby Andrew. At dito nga po nagtatapos ang episode 71 ng Init sa Magdamag para sa July 26, 2021. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan, at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po, and God bless us all.